Banal. Sa umagang ito sa ating pagsamba tayo lumapit ng may kapakumbabaan at walang ibang nais kundi siya magbigyang parangal. Samahan niyo po sa pag-awit ng isang himno, Kabanal-Banalang Diyos. Magandang umaga po sa bawat isa. Sa biyaya po ng Panginoon, tayo po ay nasa ikatlong linggo na ng buwan po ng Oktubre. At isa pong malaking kagalakan, nabatiin po ang ilan po sa ating mga kapatid na nagdiwang po ng kanilang mga kaarawan ngayong linggo. Noon pong ika-13 ng Oktubre, nagdiwang po ng kaarawan si Kuya Jonas Ivan Puguan. Noon naman pong ika-14, ang atin pong Ate Apple Cuevas. Ganon din po si Kuya Robert Gonzales. Noon naman pong ika-17 si Ate Sara May Dadural at si Ate Leslie Irlanda. Noon pong ika-18,
nag-birthday po ang atin pong kapatid, Kuya Dindo Belay. At noon po yung ika-11, ngayon po, ang atin pong Ate Richie Puguan at si Ate Dulce Torres. Muli magandang umaga po at happy birthday po sa ating po mga kapatid. Patuloy rin po ang ating pagsariwa sa diwa po ng Reformasyon ngayong buwan. Meron pong isang pari at pilosopong Czech, si John Huss, nanindigan laban sa korupsyon ng Iglesia Romano-Katoliko at nanindigan na ang Biblia ang tanging otoridad. Inaresto, siniil at sinunog ng buhay matapos pong tumanggi na itakwil ang kaniyang paniniwala. William Tyndale, isinalin ang Biblia sa wikang Ingles upang mabasa ng karaniwang mamamayan. Sinunog rin ang buhay dahil sa kanyang pananampalataya. Nito pong nakaraan lamang, ibinahagi po ng ating Kuya Rex sa ating pong GC, Hugh Latimer at Nicholas Ridley. Mga sinunog rin po ng buhay dahil sa kanil pong mga pananampalataya. Ganun pa man, ay nagpakita ng kapanatagan sa harap po ng kamatayan. Mga huling pananalita po mula kay Latimer, be of good comfort, Master Ridley, and play the man. We shall this day light such a candle, by God's grace in England, as I trust, shall never be put out. Kumilos po ang Panginoon sa kasaysayan sa pamamagitan ng buhay ng ilang mga tao. At sa pagkilos po na ito, dumanak ang dugo, marami ang mga buhay na nabuwis, marami ang sumuong sa digmaan, para lamang po ipaglaban at panindigan ang katotohanan. Isa pong paalala na tayo po ay nasa isang seryosong digmaan. Mga kapatid, ngayong umaga sa ating pagsamba, mangyari po na suriin po natin ang ating mga sarili. Sa pamamagitan po ng isang katanungan, handa po ba tayong makibahagi sa digmaan? Handa po ba tayong magbuwis ng buhay para po sa salita ng Panginoon? Nawa po ngayong umaga, sumilay po sa atin ang pag-aalab ng puso para po sa salita ng Panginoon sa pamamagitan ng mga katotohanan natin pong maririnig. Matanyag po sa ating kalagitnaan, tangi ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo na siya pong pinagkakautangan natin ng ating kaligtasan. Ihanda po natin ang mga sarili natin. Welcome po sa C4 Worship Service. Amen, kapatid. Patuloy nating sambahin ang Diyos kung saan tayo nakatalaga. Patuloy nating sambahin ang Haring Banal. Taong
Ipagdiriwang ang lahat ng mga nilikha. Pumalakpak kayong may awit at tuwa bilang pagpupuri sa Diyos na dakila. Ang Diyos na si Yahweh, kataas-taasan, ay dakilang haring dapat na igalang. Siya'y naghahari sa sangkatauhan. Tayo'y pinagwagi sa lahat ng tao, sa lahat ng bansay na mahala tayo. Siya ang pumili ng ating tahanan, ang lupang minana ng mga hinirang. Lumuklok sa trono ni Yahweh na ating Diyos, sigawan at trumpeta ang siyang tumutugtog. Purihin ang Diyos, siya ay awitan ng hari, siya ay papurihan. Ang Diyos, siyang hari ng lahat ng bansa, awit at purihin ng mga nilikha. Sa nagpapatuloy po nating pagsamba, sabay-sabay po nating bigkasin ang samba. Ready? And sa iyo, O kataas-taasang Diyos, buong pagpapakumbaba kaming sumasamba bilang isang komunidad ng mga tinubos sa iyong biyaya. Ang aming pangunahin at pinakamahalagang pananagutan ay ang sambahin ka na aming manlilikha dahil sa iyong kamanghamanghang gawa. Marubdob po naming hangad kami na ang buhay, pagkilos at pagkatao ay iyong hawak, ay ang sambahin ka sa spirito at katotohanan upang lalong lumalim ang aming pagkakilala at ugnayan sa iyo. Buong puso naming itinatalaga ang aming sarili, hindi para sa aming kapurihan at kasiyahan, kundi para sa iyong kaluwalhatian at kaluguran. Alay namin sa iyo ang pinakamataas na pagpapahalaga, parangal, paggalang at papuri, ngayon at magpakailanman. Amen. Tunay nga po, aming banal at makapangyarihang Diyos, sa umagang ito, kinikilala namin ang inyong kapamahalaan, ang inyong karangyaan, at ang inyong kabutihan sa aming mga buhay. Tunay nga, Panginoon, wala kang katulad. Kayo po, Panginoon, ang Diyos na makapangyarihan, hindi nagbabago, tapat, noon, ngayon, at magpakailanman. Sa inyong presensya, Panginoon, naroon ang tunay na kapayapaan, kaligayahan, at ang pag-ibig. Kaya naman, Panginoon, sa umagang ito, lumalapit kami, naninikluhod, humihingi ng tawad sa anumang kasalanan na mayroon sa aming puso't isipan. Tulungan niyo nga po kami, Panginoon, na makalapit kami sa inyo bilang inyong mga anak na may kalinisan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus. Sa inyo, Panginoon, naroon ang kapatawaran, naroon ang pag-iingat, Panginoon, at patuloy na pagpapabanal sa amin. Kaya, Panginoon, sa umagang ito, humihingi kami at lumalapit. Nanawa nga po, Panginoon, kayo ang patuloy na magpakahayag sa amin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na lalo pa po kayong makilala sa aming mga buhay. Tulungan niyo po, Panginoon, na ang lahat ng aming maririnig, sa lahat ng aming aawitin, at sa lahat ng aming gagawin, tunay na kayo lamang ang siyang maitaas at mapapurihan. Hiling namin, Panginoon, mula sa aming mga puso, na kayo nga po ang patuloy na maluwalhati at maitaas sa aming kalagitnaan ngayong umaga. Maraming salamat po, Ama. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Hari at Tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Patuloy po tayong mawit sa Panginoon. Karapat dapat ka. Ikaw, Panginoon.
Sa kapangyarihan mo kami ngayon namamangha at ang lahat ay luluhod sa pangalan ni Jesus. Dahil ikaw ay Diyos, karapat-dapat ka. Patuloy po nating itaas ang ating Panginoon sa pamamagitan ng mga awit. Tinataas ka namin. O Diyos na makapangyarihan, Sa'yo kami nagpupugay ang aming puso, maging buong buhay. Sa'yo, Diyos, aming inaalay. Tinataas ka namin, Jesus, aming awitin. Aming Panginoon, Hari manunubos. Sinasamba ka namin, Diyos na mahabagin. Aming isisigaw, Ikaw ang aming Diyos. Diyos na makapangyarihan, sa'yo kami nagpupugay. ang aming puso, Maging buong buhay, sa'yo, Diyos, aming iaalay. Tinataas ka namin, Jesus, aming awitin. Aming Panginoon, Haring manunubos. Sinasamba ka namin, Diyos na mahabagin. Aming isisigaw, Ikaw ang aming Diyos. Sa mga bundok at sa ibayong dagat, pag-ibig mo'y ihahayag. Ang ngalan mo walang katulad, iwawagayway sa mga bansa. Tinataas ka namin, Jesus, aming awitin. Aming Panginoon, Haring manunubos. Sinasamba ka namin, Diyos na mahabagin. Aming isisigaw, Ikaw ang aming Diyos. Aming isisigaw, Ikaw ang aming Diyos. Sa Diyos po ang papuri, makakaupo na po tayo. Sabi po ng Kawikaan chapter 3 verse 9 and 10, parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyo ring handugan. Sa gayon, kamalig mo ay lagi nang aapaw, sisidla ng inumin ay hindi nga matutuyuan. Ngayon po ating basahin ang Ako'y Isang Katiwala. Handa, basa. Ang lupa ay sa Panginoon at ang lahat ng narito, ang sanlibutan at silang nagsisitahan dito.
Kinikilala ko ang Panginoon na may lalang, may-ari, taga-alalay at tagapamahala sa buhay. Sa Kanya ako'y nabubuhay, kumikilos at may pagkatao. Ang aking buong pagkatao at ang lahat ng aking tinataglay ay sa Kanya. Ang aking panahon, talento, hanap buhay, mga mahal sa buhay, mga material na tinatangkilik ay mula sa Diyos. Bilang katiwalang Kristiyano, kinikilala ko ang pagiging Panginoon niya sa aking buhay at ako ay magsusulit sa Kanya pagdating ng araw. Ngayon, ako ay naghahandog at nagkakaloob ng buong puso at may kagalakan para sa Kanya. Patuloy po tayong umawit. Awitin po natin yung To Be Pleasing You. Lord, I want to live my life to please You. I bring my heart before You to remold. Make of me a vessel fit for honor, that I might shine for You a sparkling gold. To be pleasing You, pleasing You. This is all I really want to do. To be pleasing You, pleasing You. This is all I really want to do. To be pleasing You, pleasing You. This is all I really want to do. To be pleasing You, pleasing You. This is all I really want to do. This is all I really want to do. At ipong awitin ang offering song. Salamat po, Panginoon, sa iyong pangako. Ang bawat pagpapala mo, higit kaysa ginto. Aming Ama, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sapagkat sa loob ng isang linggo, lahat ng aming mga pangangailangan ay inyo pong ipinagkaloob. At ngayon, Panginoon, narito ang aming mga handog. Naway ito'y pagpalaan ninyo para sa kaluwalhatian ng iyong dakilang pangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Good morning po sa bawat isa sa pagkakantaot mong ito. Kunin po natin ang ating mga sipi ng Biblia at dadako po tayo sa pagbabasa ng ating teksto ngayong umaga. At bilang paggalang po sa salita ng ating Panginoon, inaanyayaan ko po ang bawat isa na tumayo at buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat ng Juan, chapter 4, verse 19 to 24. Ako na lamang po ang babasa at sundan nyo na lamang po sa inyong sipi. 1 chapter 4 verse 19 to 24. Sinabi ng babae, Ginoo, palagay ko ay isa kang propeta. Dito sa bundok na ito, sumamba sa Diyos ang aming mga ninuno. Ngunit sinasabi niyong mga Hudyo, nasa Jerusalem lamang dapat sambahin ng Diyos.
Sinabi naman ni Jesus, maniwala ka sa akin. Darating ang panahon na sasambahin nyo ang Ama, hindi na sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi ninyo kilala ang inyong sinasamba. Ngunit kilala namin ang aming sinasamba sapagkat ang kaligtasan ay nagmumula sa mga Hudyo, subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang ninanais ng Ama. Verse 24, ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Diyos po mapagpala sa pagkakabasa ng Kanyang mga salita. Maupo na po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat po sa biyaya ng Panginoon sa kabila na medyo masama ang panahon ay hindi napigilan ang bawat isa sa atin na tayo ay dumako sa lugar na ito upang sumamba sa ating Panginoon. Subalit meron akong itatanong sa inyo, at tamang-tama ito dahil masama ang panahon, bakit ba sa kabila na masama ang panahon, nandito ka? Anong ginagawa mo dito? Bakit ka uma-attend ng church service? Ito ba'y dahil gusto mong sumamba? Ano bang ibig sabihin ng sumamba? At ano ba talaga ang dapat nating ginagawa kapag tayo ay sumasamba? Ikaw ba ay tunay na sumasamba? At sa tingin mo ba, tinatanggap ng Diyos ang iyong pagsamba? At sa tingin mo ba, tama ang iyong pagsamba? Mga kapatid, ito ay ilan lamang sa mga tanong na dapat nating pag-isipan. Mga tanong na marahil ay ngayon lamang natin mabibigyan ng totoong pansin. Mga tanong na hahamon sa ating totoong kamalayan at intensyon ng ating pagsamba. Mga tanong na susubukan nating sagutin sa pamamagitan ng ating mensahe ngayong umaga. Isang katotohanan sa ating panahon na napakaraming mga tao, bagamat alam ang salitang pagsamba, subalit marami ang hindi totoong nalalaman ang tunay nitong kahulugan at kung ano ang tunay na ginagawa kapag siya ay sumasamba. Marami ang hindi nalalaman kung tinatanggap ba o tinatanggihan ng Diyos ang kaniyang pagsamba. Ang marami kasi ang akala, basta ikaw ay dumalo, naupo, at nakikinig, umaawit, nagbibigay, tinatanggap na ng Diyos ang iyong pagsamba. Pero ang tanong, lahat nga kaya ng ating ginagawa ay tinatanggap ng Diyos? Ang teksto natin ngayong umaga ay isa sa bahagi ng Bagong Tipan. At ayon po sa isa sa mga nabasa kong talata, isa sa mga nabasa kong komentaryo, ito po ay isa sa pinakamahalagang mga talata na siyang magtuturo sa mga mananampalataya sa Bagong Tipan patungkol sa tunay na pagsamba. At dahil napakahalaga po sa buhay natin bilang isang Kristiyano at bilang isang iglesia ang pagsamba sa Diyos, napakahalaga na makita natin ang katotohanan dito. Ngayon, alam ko po na hindi sasapat ang ilang minuto para ito ay maituro ko sa inyo. Kaya kung loloobin ng Panginoon, ay meron pa tayong part 2 sa susunod na buwan. Pero bago nating buksan muli ang ating talata, nais ko nga hilingin muna na tayo ay lumapit sa Diyos para sa Kanyang pagpapala ng karunungan. Ama naming Diyos, Ikaw ang Diyos na karapat-dapat ng pagsamba. Ikaw ang Diyos na karapat-dapat na parangalan, itaas, at bigyan ng kapurihan. O aming Diyos, ngayong araw na ito, kami ay narito para sumamba. Ngunit alam namin, Panginoon, may mga bagay na Ikaw na hinihingi, iniuutos,
upang ang aming pagsamba ay maging totoo. Kaya tulungan nyo kami ngayong araw na ito na maunawaan namin na napakahalagang mensaheng ito upang hindi masayang at mabaliwala ang bawat linggo na kami ay dumadalo. Patnubayan po kami ng iyong banal na Espiritu upang maintindihan namin ang mensahe ngayong umaga. Kumilos kayo sa amin, baguhin nyo ang laman ng aming puso, ang laman ng aming isip upang maging totoo ang aming pagsamba. Ito po ay aming dalangin sa pangalan po ng iyong anak, ng aming Panginoong Yesus. Amen. Mapatid, muli ko po kayong aaniyahan na buksan ang inyong mga Biblia at ito po ay ating makikita muli sa aklat ng Juan, kabanatang 4, talatang 11 hanggang 24. At ito naman po ay babasahin ko sa inyo sa ang Biblia version. Verse 19, sinabi sa kanya ng babae, Ginoo, napapaghalata kong ikaw ay isang propeta. Nagsisamba ang aming mga magulang sa bundok na ito at sinasabi ninyo na sa Jerusalem ang siyang dakong kinakailangang pagsambahan ng mga tao. Sa kanya'y sinabi ni Jesus, Babae, paniwalaan mo ako na dumarating ang oras na kahit sa bundok na ito ni sa Jerusalem ay hindi ninyo sasambahin ng Ama. Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman. Sinasamba namin ang nalalaman namin, sapagkat ang kaligtasan ay nanggaling sa mga Hudyo. Darapwat dumarating ang oras at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang gayong mga magiging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya'y magsisamba ay kinakailangang magsamba sa Espiritu at katotohanan. Mga kapatid, binasa po natin ang salita ng Diyos sa aklat ng Juan, kabanatang 4, talatang 11 hanggang 24, nawa ay pagpalain ng Panginoon ang pagbasa at pangangaral ng Kanyang banal na salita. Pinamagatan ko po ang ating mensahe ngayong umaga. Humahanap ang Diyos ng tunay na mananamba. Humahanap ang Diyos ng tunay na mananamba. Ang tanong, meron kaya siyang matatagpuan sa atin? Meron kaya ang Diyos na makikita ng mga taong tunay na sumasamba sa Kanya? Ang ating teksto, mga kapatid, ay bahagi po sa tagpo sa pagitan ng ating Panginoong Jesucristo at ng isang babaeng Samaritana sa balon. Ito yung pagkakataon na ang Panginoong Yesus ay napagod mula sa isang malayong paglalakbay at siya ay naupo sa isang tabi ng balon habang ang kanyang mga alagad ay nagpunta sa bayan para kumuha ng pagkain. Subalit habang ang Panginoon ay nandoon sa balon, ay dumating ang isang babae na umiigib ng tubig at dito po nagkaroon ng pag-uusap ang ating Panginoon. Napansin niyo po ba, mga kapatid, sa ating teksto, sa naging pag-uusap na ito ng Panginoong Yesus at ng babaeng Samaritana, kung gaanong karaming beses binanggit yung salitang ugat na samba. Nabanggit natin ito kanina. Yung salitang ugat na samba, mapapansin niyo po ito from verse 20 to 24, ito ay inulit ng 10 beses. Ibig sabihin, hindi mahirap na malaman kung ano yung sentro, yung kanilang mismong pinag-uusapan. At ito ay definitely tungkol sa pagsamba. Ang pagsamba ay isang napakahalagang tema sa buong Biblia, mula sa Lumang Tipan hanggang sa Bagong Tipan. Kaya hindi nakapagtataka na ang pinakamahabang aklat sa Biblia, which is ang aklat ng mga awit, ay aklat na patungkol sa mga pagpupuri at pagsamba sa Diyos. Sa unang aklat ng Biblia, sa aklat ng Genesis, makikita dito na itinuturo na ang Diyos ay dapat sambahin. Pagdating natin sa kahuli-huling aklat ng Biblia, sa aklat ng Revelation, chapter 4 verse 10 to 11, chapter 5 verse 8 to 14, chapter 7 verses 9 to 11,
mababasa natin dito na ang mga banal sa langit at ang mga anghel sa langit ay yumuyukod at sumasamba sa Diyos. Sa apat na unang utos, sa apat na una sa 10 utos, makikita natin ito na ito ay may kaugnayan sa pagsamba sa ating Diyos. So ang makikita natin dito, dahil ang pagsamba ay ang ating magiging pangunahing gawain sa langit, kung magkagayon, dapat dito pa lamang sa lupa ay nai-enjoy na natin ang pagsamba sa Diyos. At ginagawa na natin ng tama ang pagsamba sa Diyos. Kaya ang tanong natin ay ano ba ang ibig sabihin ng pagsamba? Magbibigay ako sa inyo ng ilang definition mula sa iba't ibang mga theologian. Una, ito munang sabi, ang pagsamba ay ang buong pusong pagtugon ng isang iniligtas ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu upang ipahayag ang kanyang halaga, kadakilaan, kabutihan sa pamamagitan ng pananampalataya, pag-ibig at pagsunod. Ayon naman kay Pastor John MacArthur, ang pagsamba ay hindi lamang sa pamamagitan ng musika. Ang pagsamba ay pag-ibig sa Diyos. Ang pagsamba ay paggalang sa Diyos. Ang pagsamba ay pagkilala sa Diyos kung sino siya, sinasamba siya, sinusunod siya, inihahayag siya bilang ang daan ng buhay. Ang musika ay isa lamang sa mga paraan ng pagpapahayag ng ating pagsamba. Ayon naman kay William Temple, ang sumamba ay ang gisingin, ang konsyensya sa pamamagitan ng kabanalan ng Diyos, ang pakanin ang kaisipan ng katotohanan ng Diyos, nalinisin ang imahinasyon sa pamamagitan ng kagandahan ng Diyos, nabuksan ang puso sa pag-ibig sa Diyos, at ang ibigay ang kalooban sa layunin ng Diyos. At huli, ang sabi naman ni Steve Cole, ang pagsamba ay ang pangloob na pag-uugali at pakiramdam ng pagkamangha, paggalang, pasasalamat, pag-ibig sa Diyos na nagriresulta ng pagkakaroon ng realisasyon kung sino siya at kung sino tayo. So dito makikita natin mula sa mga apat na definition natin, ipinapakaliwanag dito na ang pagsamba ay patungkol sa Diyos. Ang pagsamba ay paggalang, pagkilala, pagtataas, pagbibigay kapurihan sa Diyos. Now sa ating teksto, sinabi ng Panginoong Yesus na meron siyang hinahanap. At sino yung kanyang hinahanap? Hinahanap ng Diyos yung mga taong sasamba sa Kanya. Pero hindi lamang basta mga taong sumasamba sa Kanya, meron siyang nilagay na 2 paglalarawan na kailangan taglayin ng mga taong sumasamba sa Kanya. At ano yon? Mga sumasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Yan ang sabi ng verse 23. Sasambahin ng mga tunay na mananampalataya ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, at ang sa Kanya ay magsisamba ay kinakailangang sumasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Oo mga kapatid, nandito ka ngayon sapagkat ikaw ay nagnanais sumamba. Pero ang tanong ko ngayon sa inyong umaga, ikaw ba ay matatagpuan ng Diyos na sumasamba sa Espiritu at sa katotohanan? So ang mensahe natin ngayong umaga ito, ang tunay na mananamba ay yung sumasamba sa Diyos sa Espiritu at katotohanan. So ang ibig sabihin, hindi lamang pala ang Diyos humahanap ng mga worshiper, kundi yung mga nagwo-worship in spirit and in truth. Ngayon, dahil ang hinahanap ng Diyos ay ang mga sumasamba sa spirit katotohanan, kung magkagayon,
kinakailangan nating sambahin ng Ama ayon sa kanyang hinahanap. Kaya ang tanong natin ngayon, ano bang ibig sabihin ng sumasamba sa Espiritu at katotohanan? Paano ba tayo makasasamba sa Espiritu at katotohanan? Yan ang sasagutin ng ating mensahe ngayong umaga sa pamamagitan ng dalawang puntos. Una, kinakailangan nating sumamba sa Espiritu dahil ang Diyos Ama ay Espiritu. Pangalawa, kailangan nating sumamba kay Kristo dahil si Kristo ang katotohanan. So una, kailangan nating sumamba sa Espiritu dahil ang Diyos ay Espiritu. Dalawang beses na binanggit ng Panginoong Yesus sa babaeng Samaritana, in verse 21 and verse 23, dapat sambahin ang Diyos Ama sa Espiritu. Alam nyo, inulit-ulit ito ng Panginoong Jesucristo ng dalawang beses para bigyan ito ng diin. At ito ay merong intensyon na itama ang kaisipan ng babaeng Samaritana, sapagkat nalalaman ng Panginoong Yesus na luma pa o mali ang nasa kaisipan ng babaeng ito sa larangan ng pagsamba. Alam ng Panginoon na sumasamba ang babaeng ito, pero alam ng Panginoon na mali ang paraan ng kanyang pagsamba. Ang ibig sabihin, pwedeng ikaw pala ay sumasamba, pero mali ang iyong pagsamba, sapagkat hindi ka sumasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Ang alam po kasi ng babaeng Samaritana, ang mga Hudyo ay sumasamba sa Jerusalem, samantalang ang mga Samaritano na gaya ng kanyang lahi ay sumasamba sa bundok ng Gerizim. Ibig sabihin, nakatuon pa noon ang pagsamba sa pisikal na pagsamba, sa mga ritual, sa lugar, sa umagitan ng mga pari at ng mga pag-aalay. Ito yung gustong itama ng Panginoon. Ang sinasabi dito ng Panginoong Yesus, doon sa babaeng Samaritana, nagkaroon na ng pagbabago. Ang sabi niya sa verse 21, babae, paniwalaan mo ako na dumating na ang oras na kahit sa bundok na ito, which is ang bundok ng Gerizim, ni sa Jerusalem, ay hindi ninyo sasambahin ng Ama. Datapwat, dumating na ang oras at ngayon nga. Now itong verse na ito, 21 and verse 23, ang pahayag na ito mga kapatid ng Panginoong Yesus sa babaeng Samaritana ay nagpapahayag ng malaking pagbabago sa kasaysayan ng pagsamba. Mula sa panlabas at panlugar na pagsamba sa lumang tipan, ito ay nagkaroon ng pagbabago mula sa panloob at espiritual na pagsamba sa bagong tipan. Ito ay isang pagpapahayag ng pagdating ng bagong panahon. Ang panahon ng bagong tipan. At sa kanyang itong pagsambang ito ay pasisimulan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay at ang pagdating ng banal na Espiritu. Ang ibig sabihin pala nito, ang pagdating ng Panginoong Yesus ang dahilan kung bakit nagkaroon ng malaking pagbabago sa pagsamba. So ang ibig sabihin, nung dumating ang Panginoong Yesus, dumating yung pagbabago mula sa seremonyal, panlabas, at pansamantalang pagsamba. Ito ay mapalitan ng espiritual, panloob, at walang hanggang pagsamba. Kaya nga, hindi na magiging ganong kahalaga kung saan ka sumasamba, sapagkat ang presensya ng Diyos sa pagdating ng Panginoong Jesucristo ay hindi na matatagpuan sa isang partikular na lugar, kundi sa buhay na ng mga mananampalataya. You need to understand itong kalagayan na ito, sapagkat nakatatak sa puso, sa isip, sa kultura ng mga Hudyo na ang tanging lugar para sambahin ng Diyos ay sa Jerusalem, at sa Samaritano, ang tanging lugar para sambahin ng Diyos ay sa bundok ng Gerizim. Pero sinasabi ngayon ng Panginoon, darating ang oras at dumating na
na hindi na kayo sasamba sa Jerusalem, hindi na kayo sasamba sa Gerizim, sapagkat dumating na ako. Sa aking pagdating, nagkaroon ng pagbabago. Mula sa mga panlabas, ngayon ay magkakaroon ng panloob. Mula sa mga pisikal na pagsamba, magkakaroon na ng spiritual na pagsamba. Ito pala yung dahilan, mga kapatid, kung bakit pwede tayong sumamba kahit saang lugar. Ito yung dahilan kung bakit hindi natin kailangan pumunta ng Jerusalem para doon manalangin, doon mag-alay at doon sumamba. Ito yung katotohanan na kung bakit sa pagdating ng Panginoong Kristo, hindi na ganun kahalaga ang sumamba sa isang lugar dahil sa bagong tipan, ang tao na mismo ang templo ng Diyos. At sa templong ito, tumatahan ang banal na Espiritu. Ang ipinapaliwanag ng Panginoong Hesus sa babaeng Samaritana, ang pagbabagong ito ng pagsamba ay nagsimula mismo sa Kanya. Ang sinasabi ng Panginoon face to face sa babaeng Samaritana, ang pagbabago ng pagsamba ay mangyayari na sapagkat dumating na ako. Sapagkat si Kristo ang tunay na templo, si Kristo ang tunay na handog, si Kristo ang tunay na tagapamagitan, si Kristo ang pinakadakilang pari, at si Kristo ang tanging daan patungo sa Diyos. Dati, ang mga seremonya at mga handog ay mga larawan at anyo lamang ng padating na Mesyas, ayon sa Hebrews chapter 10 verse 1. Subalit ngayon, dahil dumating na si Kristo, dumating na yung Mesyas, ang mga anino ay napalitan na ng realidad. Kaya ang mga pagsamba noon na nakatuon sa mga ritual, pisikal at lugar ay napalitan na ng pagsamba na nakatuon sa mga katotohanan ng Ebanghelyo sa persona at gawa ni Kristo. At dahil dumating na nga ang Panginoong Hesus at dahil ang Diyos ay Espiritu, ang hinahanap na ng Diyos ngayon ay yung sumasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Ito pala yung dahilan kung bakit hindi nyo kinakailangan ng pari. Ito pala yung dahilan kung bakit hindi natin kailangan magdala ng tupa tuwing linggo at ialay. Ito pala yung dahilan kung bakit hindi nyo kailangan magdala ng mga pagong o kaya ng mga kalapati o ng baka para hatiin, paduguin, sunugin at ialay sa Diyos. Ang dahilan sapagkat napalitan na ito. At ito palang ginagawa natin ito yung itinuro ng Panginoong Jesucristo. Ngayon, ang tanong, ano ba ang ibig sabihin muna na ang Diyos ay Espiritu? Kasi sabi niya, ang Diyos ay Espiritu at ang hinahanap niya yung sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Pag-usapan muna natin ang ibig sabihin na ang Diyos ay Espiritu. Ang ibig sabihin lamang nito, ang Diyos ay hindi material. Wala siyang laman, wala siyang dugo. Ang Diyos ay hindi pisikal. Kung kaya, wala siyang pinagmulan, wala din siyang katapusan. Hindi siya nakatali sa lugar, hindi siya nakatali sa isang anyo. Kaya wala pong partikular na templo, bundok, gusali, ang tanging doon lamang ang Diyos matatagpuan. Ang Diyos ay walang hanggan, kaya wala siyang simula at walang katapusan. Ang Diyos ay hindi nakikita. Kaya pag sinabi natin na ang Diyos ay Espiritu, ang ibig sabihin nito, ang tanging paraan upang sambahin ang Diyos ay sa pamamagitan ng Espiritu rin. Hindi sa pamamagitan ng mga panlabas na seremonya, hindi na sa pamamagitan ng ritual, kundi sa pamamagitan ng panloob na bahagi ng tao. Ito yung buhay na binago ng Espiritu Santo. So ang pag-usapan na natin ngayon, ano ba ang ibig sabihin na sambahin ang Diyos sa Espiritu at paano mo yun magagawa? Kasi ang Diyos sa Espiritu, sambahin natin siya sa Espiritu. Na ang salitang Espiritu dito ay hindi tumutukoy doon sa banal na Espiritu.
Yung sambahin mo ang Diyos sa Espiritu, hindi ito tumutukoy sa banal na Espiritu, kundi ito ay tumutukoy sa Espiritu mismo ng tao. Ito yung panloob na bahagi ng tao na binuhay ng banal na Espiritu upang tunay na makasamba sa Diyos. Ibig sabihin, ang banal na Espiritu ang bumuhay sa ating patay na espiritu upang tayo ay makasamba sa Diyos. Ang banal na espiritu ang nagtuturo sa atin kung paano magpuri at sumamba sa Diyos. Kung kaya, ito dapat din nating makita, makasasamba lamang tayo sa espiritu, yung ating espiritu, sa pamamagitan ng banal na espiritu. So tandaan natin, ang taong makasasamba sa Espiritu ay yung mga taong binuhay lamang ng banal na Espiritu. So kung meron tayong kausap ngayong umaga, meron tayong kinakausap ngayong umaga, kung meron tayong mga bisita ngayong umaga, kahit na kayo ay kasama naming umaawit, kasama naming nananalangin, kasama namin nagpupuri sa Diyos, kung ikaw ay hindi pa binubuhay ng Diyos, kung ikaw ay hindi pa mananampalataya kay Kristo, kung ikaw ay hindi pa nagtitiwala kay Jesus bilang iyong Panginoon na tagapagligtas, therefore, hindi tatanggapin ng Diyos ang iyong pagsamba. Kahit gaano ka ka-emosyonal, kahit gaano ka kasaya, kalungkot o umiiyak, kung ikaw ay hindi pa mananampalataya kay Kristo, hindi tatanggapin ng Diyos ang iyong pagsamba. Therefore, ang unang bagay na dapat mong matutunan at dapat mong gawin, ikaw ay sumampalataya kay Yesu Kristo at ikaw ay pananahanan ng banal na espiritu. Kung magkagayon, makasasamba ka sa Diyos sa iyong espiritu. So in short, ang ibig sabihin pala na sambahin ng Diyos sa Espiritu, una, sambahin ito ng mga mananampalataya. Dahil ang pagsamba lamang ng mananampalataya, ang tunay na tinatanggap ng Diyos. Now, ayon naman kay John Calvin, ang ibig sabihin ng sambahin ang Diyos sa Espiritu ay ganito. Ayon ito sa kanyang commentary sa John chapter 4 verse 24. Ang pagsamba sa Diyos sa Espiritu ay nangangahulugang lumapit sa Kanya ng may tapat na pag-iisip mula sa puso, hindi sa mamagitan lamang ng panlabas ng mga seremonya, sapagkat ang Diyos ay Espiritu, hinihingi niya ang taus-pusong damdamin at debosyon ng puso, hindi ang panlabas na anyo ng pagganap. Ayon naman kay Matthew Henry, dapat tayong sumamba sa Diyos ng may matatag na pag-iisip, may nag-aalab na damdamin ng pag-ibig, may pusong puspos ng debosyon. Ang kaluluwa ay dapat ginagamit sa pagsamba, hindi lamang ang katawan. So ang ibig sabihin pala ng ang Diyos ay sambahin mo sa iyong espiritu ay ang pagsamba sa Diyos mula sa iyong puso, mula sa iyong isip, na hindi ka lamang nakatingin sa mga elemento na ginagawa sa pagsamba, kundi mismo ang iyong puso ay inilalagay mo sa Diyos. So ang pagsamba sa Espiritu ay ang pagsamba sa Diyos na nagmumula sa pusong binago ng banal na Espiritu. Ang pagsamba ay ang pagbibigay sa Diyos ng paggalang, pagkilala, pagtatanghal sa pamamagitan hindi sa pamamagitan ng mga panlabas na anyo, kundi sa pamamagitan ng debosyon na naaayon sa likas na pagbabago ng banal na Espiritu. Therefore, ang pinakasimpleng ibig sabihin ng sambahin ng Diyos sa Espiritu, sumamba ka ng totoo mula sa puso mo at sa isip mo. Na sa lahat ng iyong ginagawa ngayong araw na ito, hindi mo to ginagawa bilang isang ritual, kundi ginagawa mo ito ng buong puso. Na kapag ikaw ay pinatayo at ikaw ay umaawit ka na mayroong buong puso at pag-iisip.
Makikita ninyo yan kapag umaawit, yung hindi tunay na sumasamba, lahat umaawit, nakaganon lang. Yung iba, labas na yung litid sa pagkanta siya, wala lang. Ang ibig sabihin, hindi yan tunay na sumasamba. Habang ang lahat ay nakikinig sa pangangaral, yung iba ay humihilik habang may nangangaral. Habang ang lahat ay nagbibigay, pagkatapos sa gawain, ikaw ay nakatikom ang kamay at nag-iisip ng bibilhin sa labas. Ang ibig sabihin, maaari din naman na ikaw ay umaawit, pero iba ang iyong nasa isip. Maaring ikaw ay nagbibigay, pero ikaw naman ay masama ang loob. Maaring ikaw ay nakikinig, nakatingin sa nangangaral, pero wala ang iyong puso sa iyong pinapakinggan. So ang ibig sabihin, pwede nating magawa ang lahat ng elemento na ginagawa natin sa pagsamba, pero hindi tunay ang ating pagsamba sapagkat wala ang ating puso at isip sa ating ginagawa. Kaya ang tunay na pagsamba hindi lamang pagganap sa mga seremonya o ritual na ginagawa sa pagsamba, tulad ng pagkanta, pagbibigay o pakikinig ng pangangaral. Maaari nyo itong gawin linggo-linggo na hindi kayo tunay na sumasamba. Kaya ang tanong ko sa inyo ngayong umaga, meron ka bang puso at isip na nasa Diyos? Kapag ikaw ba'y sumasamba, ito ba'y buong puso at buong isip sa Diyos? Tandaan nyo, ang pinakamahalaga sa pagsamba ay ang pagkakaroon ng pusong nakatuon sa Diyos. Sa pagsamba, ang dapat nakikita mo ay ang Diyos. Ang dapat ang nararamdaman mo ay ang Diyos. Ang dapat dinadala ka nito para maakupa ang iyong puso at isip ng mga bagay ng Diyos. Ang tunay na pagsamba ay nagdadala sa iyo para ikaw ay magpuri, magpasalamat, sumunod, at maglingkod. Oo mga kapatid, I am not against with this. Kasama sa pagsamba ang iyong pakiramdam. Ibig sabihin, pwede kang dalhin ng iyong pagsamba para ikaw ay maging emosyonal. Pwede kang ikaw ay umiiyak. Maaring ikaw ay mapatahimik. Maaring ikaw ay gumawa ng mga bagay sapagkat dinala ka ng Espiritu ng Diyos para gawin ang bagay na ito. Pero paalala ko lamang sa inyo, huwag kang mandaraya. Huwag mong i-fake ang iyong pakiramdam. At huwag ka lamang makikigaya sa mga sumasamba. Na kapag nakakita ka ng umiiyak, makikiiyak ka na lang. Kapag isang tao ay nakaramdam ng kagalakan, makikigalak ka na lang. Mga kapatid, you can fool man, but never God. You may sing with us, with loud voice, pero kung hindi tama ang puso mo at buhay mo sa Panginoon, it is not true worship. It is not worshiping God in spirit. Pero kapatid, kung tunay na emosyon ang nangyayari sa iyo kapag ikaw ay kinikilos ng banal na espiritu, walang problema. Sapagkat yan ay pagkilos ng tunay na pagsamba. At ang tunay na pagsamba, ang Diyos ang iyong nakikita. Tanong ko sa iyo, kapag ikaw dumadalo ng linggo, sino ba ang hinahanap mo? Baka naman kaya ka lang napunta dito, may iba kang hinahanap. At kapag hindi mo nakikita ang hinahanap mo, parang wala kang ganang sumamba. Hindi ganyan. Ang tunay na pagsamba, ang hinahanap mo ay ang Diyos. Naranasan niyo na po ba ang sobrang ma-inlove? O baka ngayon dito merong inlove na inlove. Alam niyo yung isang tao kapag sobrang inlove, napupuno ang kanyang isip nung taong kanyang minamahal. Kahit saan sa nakatingin, parang mukha niya ang nakikita. Diba? Pagpikit ng mata, mukha pa rin niya ang nakikita. Pag hawak mo yung cellphone, pangalan niya ang hinahanap mo. Bawat tunog, siya na kaya yun. Ibig sabihin, you are, napuno ang iyong isip, napuno ang iyong puso ng pag-iisip sa kanya kasi mahal na mahal mo siya. You are so much in love.
Mga kapatid, sa pagsamba, dapat ganyan ng iyong nararamdaman. At dapat ganyan ng iyong naranasan. Dapat sa pagsamba, ang Diyos ang pumupuno ng iyong isip. Ang Diyos ang pumupuno ng iyong puso. Ang Diyos ang iyong hinahanap sa bawat gawain at programa ng iglesia, sa bawat elemento ng pagsamba. Ang Diyos ang iyong nakikita. Kapag ganito ang iyong nararamdaman at naranasan, ikaw ay sumasamba sa Espiritu. Pero, kapag ang napapansin mo lamang ay ang mga pisikal na gawain at ang mga focus mo lamang ay ang mga pisikal na gawain, hindi ka makakaranas ng totoong pagsamba. Naranasan nyo bang umawit, tapos mamaya habang kayo umaawit, narinig mo sa tabi mo parang sala yata ang tono. Uy, sala tono mo. Na habang ikaw ay sumasamba, may nakikita kang mga tao, sa halip na nakapokus ka doon sa iyong pinapakinggan, siya ang iyong tinititigan. Ibig sabihin mga kapatid, hindi nakatuon ang puso mo sa Diyos. Kaya nga mamaya sa atin sa Regular Principle of Worship, mapag-aralan natin yung unang bahagi na ang tunay na pagsamba dapat inaalis ang lahat ng sagabal upang ang makita ng tao ay ang Diyos. Kaya nga inaalis sa Regular Principle ng Worship ang lahat ng performance para hindi mawala ang focus ng tao sa Diyos. So maraming mga tao ang dumadalo sa mga iglesyang masaya ang pagtitipon, puno ng musika, may mga makabagbag damdaming patotoo, ngunit malimit ito ay nakakaapekto lamang ng emosyon ng mga dumadalo, subalit hindi nagdadala ng tunay na pagsamba. Bakit? Dahil nadadala silang tumingin sa mga pisikal na bagay at hindi sa Diyos. At kapag napansin nila na wala na yung kanilang nakikita, hindi na rin sila ginaganahang dumalo sa iglesia. I do not know, pero parang narinig ko sa iglesyang ito at sa maraming iglesia na isa sa mga hinahanap talaga ng mga tao ay yung saya ng musika. Hindi ko alam, nakita ko nung isang araw, nung last Sunday bukas to parang meron yata kayong drums dati. Diba? Diba pag maraming drums, maraming dumadalo. Nung nawala yung drums, abay nawala na yung dumadalo. Sana binigay nyo na lang yung drums sa kanya. Bakit? Kasi maaaring ang dahilan lamang ng kanilang pagdalo dahil masaya ang tugtugan. Nung medyo nawala na yung mga spotlight, nawala na yung mga nagtetestimony, yung mga umiiyak habang nagpapatotoo, parang hindi na daw sila nakakaramdam ng pagpapala ng Diyos. Mga kapatid, ang ibig sabihin nito, nakatingin ka lamang sa mga pisikal na bagay at hindi sa Diyos na sinasamba. Tandaan nyo, ang tunay na pagsamba ay nakatingin sa Diyos na sinasamba at hindi sa mga pisikal na bagay na ginagawa sa pagsamba. Maraming mga tao ang dumadalo sa pagsamba para meron lamang makuha. Kung ganyan ang iyong kaisipan, nagkakamali ka sa iyong pagsamba. Kung ikaw ay nandito lamang para ikaw ay makakuha, nagkakamali ka. Bakit? Dahil ang pagsamba ay hindi tungkol sa kung ano ang makukuha mo, kundi kung ano ang maibibigay mo. Are you with me? When you worship God, it's not because of what you can get from God, but what you can give for God. Kaya dapat pag dumadalo ka, ano kaya ang mararamdaman ko lamang? Ano kaya yung makukuha ko? No! When you worship, you think about God. What can I offer to God? Yan ang pagsamba tungkol sa pagbibigay sa Diyos. Narito tayo para magbigay, mag-alay, magpuri, magparangal, magpasalamat. Hindi para lamang humingi, hindi para tumanggap. Kung narito ka lamang dahil sa music, mas maraming pwedeng ma-download na music para makinig ka sa bahay mo. Kung narito ka lamang para sa pangangaral, marami kang pwedeng makita sa YouTube na mga pangangaral. Kung narito ka lamang para sa fellowship,
mas maraming mga fellowship na masasaya. Kung narito ka lamang para sa mga bagay na iniisip mong makukuha mo, kung magkaganon, hindi mo nakukuha ang tunay na kahulugan ng pagsamba. Sabi agad ni MacArthur, ang worship ay honor paid to a superior being. Ang pagsamba ay ang pagbabayad galang sa makapangyarihan sa lahat. Ang ibig sabihin nito, ang pagsamba ay pagbibigay galang, respeto, papuri, pasasalamat, pagkilala, pagluwalhati sa pinakamakapangyarihan sa lahat. Sabi ng Romans 12 verse 1 and verse 2, ipinamamanig ko sa inyo mga kapatid sa magitan ng kaawaan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, kalugod-lugod sa Diyos na inyong karampatang pagsamba. So worship is giving to God, giving your life, giving your heart, giving your mind, giving your service, giving your talent, giving your money, giving everything to God. That is worship. Yun yung pagsamba. Nagbibigay ka sa Diyos. Hindi yung hinihingi mo lagi ang mga bagay na dapat ay para sa Diyos. Ang tunay na pagsambay paghahandog ng sarili, ng ating puso, isipan, buhay bilang buhay na alay sa Diyos. Yan lamang kapatid ang nakalulugod na pagsamba sa Diyos. Ang tanong ko sa inyo, ganito ba ang iyong puso at isip kapag ikaw ay sumasamba? Ganito ba ang iyong intensyon sa panahon na ikaw ay sumasamba? Napupuno ba ang iyong kaisipan ng mga bagay ng patungkol sa Diyos? Nakatuon ba ang iyong isip at puso sa Diyos? Tingnan po natin ang isang napakagandang ilustrasyon ng isang saloobin ng isang taong tunay na sumasamba sa Diyos. And I know marami sa inyo ang alam po ang kwentong ito. Ito ay mula sa John chapter 12 verses 1 and following. Basahin ko sa inyo mula verse 1 to verse 7. John chapter 12 verse 1 to 7. 6 na araw bago nga magpasko ay naparoon si Jesus sa Betania na kinaroroonan ni Lazaro na ibinangon ni Jesus mula sa mga patay. Kaya't iginawa siya doon ng isang hapunan. At si Marta ay naglilingkod. Datapot si Lazaro ay isa sa mga nakaupo sa pagkain na kasalo niya. Si Maria nga ay kumuha ng isang libra ng ungwentong taganas na nardo na totoong mahalaga na pinahira ng mga paa ni Jesus at kinuskos ang kanyang mga paa ng kanyang mga buhok. At ang bahay ay napuno ng amoy ng ungwento. Datapot si Judas Iscariote na isa sa kanyang mga alagad na sa kanya'y nagkanulo ay nagsabi, bakit hindi pagbili ang ungwentong ito ng 300 denaryo at ibigay sa mga dukha? Ito sinabi nga niya, hindi sapagkat ipinagmamalasakit niya ang mga dukha, kundi sapagkat siya'y magnanakaw. At yamang nasa kanya ang supot, ay kinukuha niya doon ay ang inilalagay. Sinabi nga ni Jesus, pabayaan ninyong ilaan niya ang ukol sa araw ng paglilibing sa akin. Mapatid, dito sa tagpong ito makikita natin kung paano ipinakita ni Maria ang tunay na essence ng pagsamba. Una, binasag niya ang isang mamahaling pabango na nagkakahalaga ng halos 1 taong sweldo. Pagkapakita na si Jesus ay pinakamahalaga sa kanyang buhay. Na kahit yung mahalagang kayamanan ay kaya niyang ibigay kay Jesus. Pangalawa, makikita niyo dito na pinahira niya ang paa ni Jesus. Ito po'y pagkapakita ng isang mapakumbabang espiritu. Ang paghuhugas ng paa ay pinakamababang uri ng paglilingkod ng panahon na yon. Pero ang ginawa po dito ni Maria, pinunasan niya ang paa ng Panginoong Jesus. Pangatlo, ang ginamit niyang pamunas ay ang kanyang buhok. Ang buhok ng mga babae noon ay kanyang kaluwalhatian.
Ito yung kanyang crown of glory. Nang ibig sabihin, kung ipinunas niya ang kanyang buhok, ang kanyang kaluwalhatian, ipinapakita nito ang kanyang pagtatatwa ng sarili. Na kaya niyang ibigay kahit ang kanyang kaluwalhatian para sa Diyos. Ano makikita natin dito? Ibinigay niya kay Jesus ang kanyang kayamanan. Ibinigay niya ang kanyang sarili at maging ang kanyang kaluwalhatian. Yan ang tunay na pagsamba, pag-aalay ng mahalagang bagay, pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos, pagtataas sa Diyos, at pagtatatwa ng sarili. Ang pagsamba ni Maria ay tungkol sa kung ano ang maiaalay at maibibigay niya sa Diyos, hindi kung ano ang makukuha niya sa Diyos. Kabaligtaran nito ng ginawa ni Judas. Ano po ang nakita natin sa ginawa ni Judas? Nang hinayang sa bagay na ginagawa para sa Diyos. Hindi ba't may mga tao sa inyo na ganito ang maaring ginagawa? Ano bang ginagawa niyo sa simbahan na yan? At linggo-linggo na namin maghapon nandoon kayo. Ano bang meron niya sa simbahan na yan na yung dapat na pwede mong pambili ng pagkain, pang patwisyon ng iyong mga anak, ibinibigay mo pa? Ito yung uri ng mga taong they do not understand worship. They will only murmur. Magkakaroon lang sila ng pagrereklamo na gaya ni Judas. At dito po'y sinabi mismo kung anong dahilan ni Judas. Hindi dahil sa gusto niya magbigay sa mahihirap, kundi dahil siya'y mangungupit. Pinakita dito na may mga tao na hindi tunay na sumasamba sa Diyos kahit kasama niya ang Diyos. Sino si Judas? One of the 12. Laging kasama ng Panginoon. But he never worshiped God. At baka meron sa inyo dito ngayon na linggo-linggo ay kasama na sumasamba. Pero in reality, hindi ka talaga tunay na sumasamba. Dahil hindi ka sumasamba sa Espiritu. Hindi ka sumasamba ng buong puso at ng buong isip. Kaya ang hamon ko sa inyo, sa bawat pagsamba, ituon natin ang ating Espiritu sa Kanya. Ibigay natin ang nararapat sa ating sinasamba dahil siya ay karapat-dapat ng tunay na pagsamba. Yan ang ibig sabihin na sambahin mo ang Diyos sa Espiritu. Pangalawa, kailangan nating sumamba sa katotohanan dahil si Jesus ang katotohanan. So ang tanong natin, ano naman kaya ang ibig sabihin na sambahin ng Diyos sa katotohanan? Una, ang sambahin ng Diyos sa katotohanan ay nangangahulugang sambahin ng Diyos kung sino siya at ano siya ayon sa inihayag ng kasulatan. So ano ba yung inihayag ng kasulatan? Una, ang Diyos lamang ang sasambahin, wala nang iba. Exodus chapter 20, verse 3 to verse 5. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan. Huwag mo silang yuyukuran, ni sasambahin man sila. Sa unang 2 utos ng 10 utos, mahigpit na ipinagbabawal ng Diyos ang pagsamba sa sinuman o anumang nilalang bukod sa Diyos. Yan ang dahilan kung bakit kapag tayo sumasamba, hindi tayo naglalagay ng mga larawan. And I thank God, wala ako nakikita kahit isang larawan dito na sinasamba ng tao. Ito yung dahilan kung bakit ang mga Christian churches ay wala pong sinasambang mga ribulto. Pero mag-ingat tayo na maaring wala nga tayong ribulto pero sinasamba naman natin ang mga pastor ng pulpito. Walang dapat na sinasamba maliban sa Diyos. At hindi dapat sinasamba ang mga pastor ng pulpito. Gaya ni, baka mamaya, makakita kayo ng simbahan na gaya na ni Kibuloy, na siya na ang sinasamba at hindi na ang Diyos. Wala nga silang ribulto, pero meron silang buhay na ribulto sa harap nila. Buhay na idolo na ang sinasamba ay hindi ang Diyos, kundi ang tao. Sabi ng Isaiah chapter 42 verse 8, Ako ang Panginoon, ito'y aking pangalan, at ang aking kaluwalhatian ay hindi ko ibibigay sa iba.
ni ang aking kapurihan man sa larawang inanyuan. Ang pahayag na ito ay malinaw na nagtuturo ng pagtanggi sa anumang uri ng idolatry o karibal sa Diyos. Oo, sasabihin natin, God is a jealous God. Hindi niya nais na magkaroon ng kabahagi sa pagsamba. At hindi siya nararapat na tumanggap ng kalahati o karampot na pagsamba sapagkat yung iba ibinigay mo sa iba. Ang gusto ng Diyos, siya lamang ang dapat mong sambahin. Ang ibig sabihin lamang nito, walang ibang dapat na sambahin, walang dapat na paghatian, hindi sa kanino man, tao, santo, anghel, o larawan. Pangalawa, ang nihayag ng kasulatan ay ito, si Kristo ay Diyos. In John chapter 1, verse 1, and John chapter 1, verse 14, kung magkagayon, ang sumasamba sa katotohanan ay sumasamba sa Panginoong Yesus bilang Diyos na nagkatawang tao. Ang pagsamba sa katotohanan ay pagsamba ayon sa inihayag ng kasulatan kung sino si Kristo. Kung magkagayon, kung sumasamba ang isang tao sa Panginoong Kristo pero binabawasan nila o dinadagdagan nila ang Panginoong Kristo, hindi ito pagsamba sa katotohanan. Ito ay pagsamba sa kasinungalingan. Halimbawa, kung sumasamba ka kay Kristo pero ang sinasamba mong Kristo ay tao lamang at hindi Diyos, ito ay pagsamba sa kasinungalingan. Kung sumasamba ka kay Kristo na hindi tunay na Diyos, kundi maliit lamang na Diyos, ito ay pagsamba sa kasinungalingan. Kung sumasamba ka kay Kristo, subalit sumasamba ka kay Kristo bilang nilalang lamang ng Diyos, ito ay hindi pagsamba sa katotohanan, kundi pagsamba sa kasinungalingan. Kung ikaw ay sumasamba kay Kristo bilang isang propeta lamang, bilang isang tagapagpagaling lamang, bilang isang miracle worker lamang, hindi ito pagsamba sa katotohanan, ito ay pagsamba sa kasinungalingan. Kung sumasamba ka kay Kristo sa pamamagitan ng larawang inanyuan, ito ay hindi pagsamba sa katotohanan, ito ay pagsamba sa kasinungalingan. Sapagkat ang sabi ng banal na kasulatan, si Kristo lamang ang dapat nating sambahin. Samantalang sinabi ng John chapter 14 verse 6, sinabi ng Panginoong Yesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Ano niyo ibig sabihin dito? Hindi lamang itinuturo dito na ang Panginoong Yesus ay nagtuturo ng katotohanan. Instead, ang sinasabi dito, si Kristo mismo yung katotohanan. Ang ibig sabihin nito, si Kristo ang pinakawastong anyo ng Diyos. Ang sino mang nakakakita sa Diyos, ang sino mang nakakakita kay Kristo, ay nakakita sa Diyos. Kaya ang sumasamba sa Diyos ay sumasamba kay Kristo. At ang sumasamba kay Kristo ay sumasamba sa Diyos sapagkat si Kristo ang katotohanan. Kaya't ang ibig sabihin nito, ang pagsamba sa katotohanan ay nangangahulugan din na pagsamba sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo bilang tanging tagapamagitan sapagkat siya ang ganap na katotohanan. At pangatlong pansinin natin, ang inihayag ng kasulatan sa John chapter 1 verse 14 to 17, ang salita ay nagkatawang tao at tumahan sa gitna natin na pinuspos ng biyaya at ng katotohanan. 17, sapagkat ang kasulatan ay ibinagay sa pamamagitan ni Moses at ang biyaya at katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Jesucristo. In short, ang katotohanan dito ay hindi lamang impormasyon, kundi realidad o kagampanan ng lahat ng anino o larawan sa lumang tipan. Ito yung sinasabi ng ating teksto in verse 24. Ang ibig sabihin po nito, ang pagsambang inihayag ni Kristo ay ang dapat nating ginagawa. Hindi na ang lumang sistema ng seremonya, kundi yung sistema
ni Kristo. In short, nung sinabi ni Kristo na ikaw ay sumamba sa Espiritu at katotohanan, ang ibig sabihin nito, sumamba ka ayon sa katotohanan ni Kristo. Ayon sa katotohanan ng katuparan ni Kristo. Alam niyo po ba nang ibig sabihin in Johannine language, pag nababasa natin ang salitang katotohanan, lalo sa aklat ni John, ito ay tumutukoy sa katuparan. So, nung sinabi ni Kristo, ako yung katotohanan, ang ibig sabihin nito, ako ang katuparan. Kung kaya, hindi na tayo sumasamba sa panahon ng lumang tipan, sumasamba tayo sa katotohanan, sa katuparan ni Kristo. Kaya dahil po dito, ang ibig sabihin nito, hindi lamang ito dapat moral na katapatan or tamang doktrina, kundi Christological. Anong ibig sabihin? Hindi lamang dapat moral truth, hindi lamang dapat tama ang ating pagsamba. Hindi na ito tumutukoy sa wasto o maayos o totoong intensyon. Yung sinasabi ni Kristo na sumamba kayo sa katotohanan, hindi lamang ito yung sumasamba ka na dapat ay tama. Pangalawa, hindi lamang ito tumutukoy sa doctrinal truth. Tama naman na dapat pag sumasamba tayo, dapat ang ating pagsamba ay ayon sa katotohanan, ayon sa tamang doktrina. Dapat tama ang ating doktrina para maging tama ang ating pagsamba. Pero alam niyo, hindi lang ito tumutukoy doon sa aral. Yung sinabi ni Kristo na sumamba kayo sa spirit katotohanan, it is more about Himself. It's about person. It is Christological. It must be centered in Christ. So ang ibig sabihin na sambahin ang Diyos sa spirit katotohanan, ito ay Christological truth. Nakasentro sa persona at gawa ni Kristo bilang katuparan ng lahat ng katotohanan ng Diyos. Ang ibig sabihin lamang nito mga kapatid, ang bawat isang sumasampalataya sa Panginoon Kristo ay sumasamba sa katotohanan ng katuparan ng kanyang ginawa. So when we worship in truth, we worship in the fulfillment of Christ. Hindi lang yung truth versus error, kundi sumasamba ka kay Kristo. Ibig sabihin ganito, there are some people that worship God in truth. Totoo talaga sila sa puso nila. We cannot deny the reality and the fact that there are people na kahit mali ang kanilang pagsamba, sumasamba sila ng totoo. Meron ako napanood dati, Muslim, they worship their God. Pero alam nyo, napaka-truth, baka wala sa ating kayang gumawa nun. Alam nyo kung paano sila sumamba? Naghihiwa sila ng katawan nila. May hawak sila mga espada. Kung sa atin, sa Semana Santa, ang paraan ng pagpipinitensya, meron lang latigo. Sa kanila, espada. Tinatagan nila yung sarili nila pag ganyan-ganyan. Hindi mo sasabihin hindi totoo ang kanilang pananampalataya. Kung hindi totoo, hindi kagawin yon. But does it make? Dahil ba totoo lang yung kanilang pagsamba, totoo na ang kanilang pagsamba? No. Magiging totoo ang iyong pagsamba kung sumasamba ka ayon sa katotohanan. Kung iyong sinasamba ay si Kristo. So worship will be true if the object of worship is Christ. Are you with me? Magiging totoo lamang ang ating pagsamba kung ang ating sinasamba ay si Kristo, ang katotohanan, ang katuparan ang katuparan ng mga hula sa lumang tipan. Kaya ang tanong ko sa iyo ngayong umaga, do you worship in truth? Do you worship Christ? Do we worship in Christ? At mamaya papaliwanag ko sa inyo sa ating Sunday school, what do we mean kapag sumasamba tayo sa katotohanan ayon kay Kristo? So by way of conclusion, ang hinahanap ng Diyos ay mananamba na sumasamba sa Espiritu. Sumasamba ng totoo. Ang hinahanap ng Diyos ay yung sumasamba sa katotohanan. Yung sumasamba ayon sa katuparan ng hula kay Kristo. Ang tanong ngayong umaga, ikaw ba yung hinahanap ng Diyos? Ikaw kaya
ay matatagpuan ng Diyos na sumasamba sa Kanya. Kapatid, kung ikaw ay dumadalo tuwing linggo at nagkukulang ka sa pagsamba sa Espiritu at Totohanan, nawa ngayong umagang ito, mabago ang iyong perspektibo sa tuwing araw ng linggo na ikaw ay sumasamba sa Diyos. At kung meron man dito na ikaw ay laging bisita, ikaw ay dumadalo, pero wala ka pa kay Kristo, unahin mo ang pananampalataya kay Kristo bago ang iyong pagsamba. Dahil hindi tatanggapin ng Diyos ang iyong pagsamba kung wala ka kay Kristo, kung hindi pa buhay ang iyong Espiritu. Kaya inaaniyahan kita para hindi masayang ang iyong mga pagsamba. Humingi ka ng tawad kay Jesus. Manampalataya ka sa Kanya upang ikaw ay makasamba ng katanggap-tanggap sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming Diyos, if there's anyone in this congregation na maaring makaalam ng aming tunay na kalagayan, ikaw lamang po yun. You know, Lord, kung kami ay sumasamba sa Espiritu, you know, Lord, kung kami ay sumasamba sa katotohanan. Panginoon, ikaw ay Diyos na Espiritu. Ang hinahanap mo yung sumasamba sa Espiritu. Ang hinahanap mo yung sumasamba sa katotohanan. Nawa, Panginoon, sa bawat araw, bawat linggo, may handa namin ang aming sarili para sa pagsamba sa iyo. Nawa, sa bawat linggo, ikaw lamang ang siyang maitanghal, mapapurihan, at mapasalamatan. Nawa ngayong araw na ito, ang nakita nila ay hindi ang mensahe ng tao. Ang nakita nila ay ikaw. Karapat dapat ka, naitanghal, taas, papurihan, at sambahin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Inaanyayahan ko po ang bawat isa na magsitayo. Bilang tugon sa ating pagsamba, sa mensahe ngayong umaga, awitin po natin, Turn Your Eyes Upon Jesus. Si Jesus lamang ang sentro ng ating pagsamba. Ang
sa haring walang hanggan, walang kamatayan, di nakikita, sa isang Diyos, sumakanya nawa ang karangalan, kaluwalhatian, magpakailanman. Amen. Sa iyong kagandahan, sambahin ka. Sa iyong kabutihan, purihin ka. O Diyos, ang ngalan mo, banal ay luwalhati. Panginoon, sinasamba ka namin, ngayon at kailanman, magpawalang hanggan. Sambahin ka sa iyong kagandahan, sambahin ka sa iyong Magandang umaga po muli sa bawat isa. Sa ating po mga announcement, nagpapatuloy po yung ating mga gawain sa bawat araw. Yan nga po, hindi lang tuwing linggo tayo sumasamba. Itong mga gawain ito nawa ay hindi maging ritual lamang, kundi ito yung maging tunay na pagsamba natin sa Kanya. Gaya nga po ng ating pananalangin tuwing umaga, yung praying as one, ito po ay Lunes hanggang Biyernes, 6:30 a.m. Tuwing Sabado naman po, meron din, mas maaga lang, alas 6 ng umaga. Contact nyo po si Kuya Carlo. At tuwing linggo, kapag kayo dumating po dito ng maaga, meron din po tayo 6:15. Sama-sama po tayong manalangin. Yan, to be announced po itong CE virtual class. Ngayon po ay tigil muna ang gawain ito. Day of Prayer and Fasting Kick-Off. Ito po yung ginagawa natin tuwing Miyerkules, yung ating fasting, prayer and fasting. Nag-uumpisa po ito ng alas 9 ng umaga. Susundan po ng alas 12 ng tanghali at ang panghuli po yung alas 3 ng hapon. Ito po yung virtual. Mangyari na tayo ay mag-join sa gawain na ito virtually. At meron din po tayong ginagawa every third Wednesday ng buwan. At iyon naman po ay tinatawag nating Day of Prayer and Feasting. Kung yung isa ay fasting, hindi kakain, ito naman po ay tayo sama-samang kakain at mananalangin. Ito naman po ay ginaganap tuwing alas 9 rin ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. At malugod po namin kayong iniimbitahan. At praying as one. Yan. Tuwing gabi naman po to ng Miyerkules, 7 to 7:15. Virtual din po ito. At saka tuwing hapon naman po dito po sa C4, meron tayong face to face kasama natin ang ating staff. Alas 5 naman po ng hapon. Hope meeting every other Thursday, 7 to 8 p.m. Virtual po ito. Yun nga po, patuloy po nating ine-encourage ang bawat isa na i-share ang link bilang part ng ating evangelism. Family Life tuwing Biyernes din po, 6:30 to 7 p.m. Virtual po ito. Berean as one tuwing Biyernes din po, virtual po ito, 7:15 p.m. Yan, yung ating po mga kapatid sa Dubai, OFW Sambahayan Worship tuwing Sabado, 11 p.m. to 1 a.m. Tapos Gospel Faithfulness Forum as scheduled, SBC and Sambahayan, ito po ay scheduled ng mga SBC leader. At yung ating pong Better Together, natutuwa po ako dahil ang gawain ito ay nagpapatuloy, lumalakas. Ito po ay pananalangin pa rin. Iba't iba ang nakakasama natin sa pananalangin, nakakapagkamustahan, isang napakagandang bagay. Para naman po sa iba pang announcement ngayong araw na ito, wala po tayong RDA ngayon. At lahat po ay ini-encourage na dumalo ng ating Bible class. Yan, nabanggit na po kanina, ang ating pag-uusapan ay regulative principle of worship.
upang talagang maunawaan natin kung ano talaga yung pagsamba. Ano po? Rohi, one-on-one mentoring, wala din muna. Magkakaroon po ng change mentor and mentee sa November po. Candidate for baptism, October 26. Ito gaganapin ano po. Mamaya po may continuation ng seminar. Yan kay Kuya Kalin. At mission update po, as of today giving, Christmas for Christ giving po ay nasa 16,150 na po tayo. At yun nga po, nananatili po yung ating lot for Palawan na 76,600. Yan, iniimbitahan ko rin po ang bawat isa na nais magturo sa ating CCI. Meron po tayong gaganaping Teachers Training Workshop sa November 28 and 29. Kung nais nyo pong makabahagi sa pagtuturo, ay enroll na po kayo. Ano ba? All USBCCI student ay pwedeng makibahagi. Registration fee po ay 500. Yan, at ito na po yung nalalapit naming graduation sa November 30. Invited po kayong lahat, alas 10 ng umaga. Second batch ng gagraduate. Sana po yung matapos na mga requirements. Yan. High View of Church Seminar by OMF and other partner churches. Registration fee, 850 po. Ito po ay gaganapin sa October 31. Alauna hanggang alas 5 po ng hapon. At ito po, yan. Yung ating kasama po dito ang ating pastor, Willie. ARBC Sport Fest, November 15. Alas 7 po ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Ito po ay gaganapin sa loob ng APIP sa Oasis Gym. Magpalista na po sa GC sa mga nagnanais dumalo at makibahagi sa games. Yan, marami pong inihandang games. Ano po? Kaya magpalista na po tayo. Para naman po sa ating mga bisita, hinihilingan ko po na tumayo kapag nabanggit po ang inyong pangalan. Una po ay si Rachel Villapando. Welcome po. Si Ezra Sun. Invited po ni Pastor Willie. Yan. Pangatlo po ay si Wayne Pantua. Yan. Invited naman ni JM. Yeah, welcome back po kay Kuya Raymond Blanco. Nasa likod po. Kakababa lang po ng barko. Yeah, welcome po sa ating pagsamba. Yan, sige po, wala na po. At inaanyayahan ko po na tumayo ang bawat isa para sa ating victory song.
Makaupo na po ang bawat isa. Magandang umaga po sa bawat isa. Nasa ikalawang bahagi po tayo ng gawain natin ng pagsamba. Yan. Salamat po sa